hangin sa loob ng Vivere Grand ay may bigat na katumbas ng ginto. Bawat kislap mula sa mga babasaging kristal na kopita, bawat mahinang kalansing ng mga kubyerto sa porselanang plato, at bawat pinipigilang halakhak mula sa mga mesang napapalibutan ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila ay bumubuo ng isang simponya ng karangyaan. Mula sa kanyang kinauupuan sa tabi ng malawak na salaming bintana, tanaw ni Michael ang kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City, isang gubat ng bakal at salamin kung saan siya ang isa sa mga hari. Ngunit sa kabila ng lahat, pakiramdam ni Michael ay isa lamang siyang pulubi. Sa edad na 42, si Michael De Villa ay larawan ng tagumpay, isang matagumpay na investment consultant na bumalik sa Pilipinas matapos ang maraming taon bilang isang OFW sa gitnang silangan. Ang kanyang penthouse sa Rockwell ay testimonya ng kanyang pagsisikap, ngunit ito rin ang nagsisilbing malamig at malawak na kulungan ng kanyang mga alaala. Sa kanyang harapan, halos hindi nagalaw ang mamahaling steak na nakahain. Ang pulang alak sa kanyang kopita ay tila dugo na sumasayaw sa ilalim ng malumanay na ilaw ng chandelier. Hindi niya ito pinapansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bakanting silya. Sa kanyang harapan, isang silyang puno ng multo ng isang nakaraang hindi na mababalikan. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang makita ang nangiti ni Angelica, ang kanyang asawa. 5 taon mula nang gumuho ang kanilang mga pangarap sa isang malagim na aksidente sa sasakyan sa disyerto ng Dubai. Kasama nitong nawala ang kanilang panganay na sanang anak. Ang sakit ay tila isang anchor na humihila sa kanyang kaluluwa pababa sa kailaliman ng kadiliman. Mula noon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho, ang mga numero sa stock market at ang paglago ng yaman ng kanyang mga kliyente ang naging kanyang kanlungan. Ang tagumpay ay naging kanyang anesthesia. "Sir, may kailangan pa po ba kayo?" Tanong ng isang waiter, maingat na inilalapit ang sarili. Umiling lamang si Michael, isang halos hindi mapansing galaw. "Just the bill." Aniya sa isang boses na halos pabulong magaspang dahil sa hindi paggamit. Habang hinihintay niya ang kanyang bayarin, isang biglaang kaguluhan malapit sa pasukan ng restaurant ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang matikas na maitre d' ay may mahinang tinig, ngunit mariing humaharang sa isang taong pilit na pumapasok. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa mga kalapit na mesa. Ang kanilang mga mukha na kanina'y puno ng kasiyahan ay napalitan ng pagkadismaya at pag-irap. At pagkatapos, nakita siya ni Michael. Isang batang babae, marahil ay nasa 7 o 8 taong gulang, ang nakalusot sa mga gwardiya. Ang kanyang damit ay marumi at punit-punit, mas malaki ng ilang sukat sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga paa ay walang sapin, maitim sa dumi ng kalsada. Ngunit ang kanyang mga mata, malalaki at bilog, ay puno ng takot na hindi nararapat sa isang musmos. Tumatakbo ang bata, umiiwas sa mga waiter na sumusubok na humabol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap, tila naghahanap ng isang ligtas na lugar sa gitna ng karangyaang iyon na tila ibang mundo para sa kanya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sandaling natigilan ng bata. Sa mukha ni Michael, sa gitna ng kalungkutan at pag-iisa, may nakita siyang isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Bago pa man makakilos ang sinuman, mabilis na lumapit ang bata sa mesa ni Michael. Ang buong restaurant ay natahimik. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila, ang bilyonaryong malungkot at ang batang kalye na marumi. Nanginginig ang munting katawan ng bata, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa purong takot. Ngunit sa kabila ng takot, may determinasyon sa kanyang mga mata. Tumingala siya kay Michael at sa isang boses na basag at halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan, binigkas niya ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. "Tatay, pwede po ba akong kumain kasama ninyo?" Ang salitang tatay ay tumama kay Michael na parang isang malakas na sampal. Nag-echo ito sa loob ng kanyang bungo,
Ginising ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang asawa at anak. Napatingin siya sa bata, sa mga mata nitong puno ng pag-asa at desperasyon, at sa isang saglit ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. "Miss, pasensya na po, Sir De Villa." Hingal na sabi ng Metro D, nang sa wakas ay makalapit ito. Aalisin ko na po siya agad. Itinataas na ng lalaki ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ng bata. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nagsalita si Michael. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay malinaw at matatag. "Hayaan mo siya." Natigilan ng maitre d' at ang buong restaurant. Si Michael na kilala sa kanyang pagiging malamig at mailap ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan. Ngunit ang drama ng gabi ay hindi pa tapos. Mula sa isang mesa sa kabilang dulo ng silid, isang babae ang tumayo. Siya ay si Catherine, maganda, sopistikada at balot sa isang mamahaling damit. Siya ang babaeng minsan nang minahal ni Michael bago pa si Angelica, isang nakaraang puno ng mapapait na alaala ng pagkakanulo. Kasama niya ngayon ang kanyang bagong asawa, isang matabang politiko na may ngiting mapagmalaki. Nakita ni Catherine ang eksena sa mesa ni Michael. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang nangiting puno ng pangungutya ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang perpektong pulang mga labi. Kilala niya si Michael, alam niya ang kahinaan nito. At sa gabing ito, nakita niya ang isang perpektong pagkakataon upang ipamukha rito ang lahat ng nawala sa kanya. "Well, look what we have here," sabi ng isang boses na tila seda, ngunit may tinik. Nagsimulang maglakad si Catherine palapit sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang niya sa kanyang mga stiletto ay tila isang martilyong pumupukpok sa nananahimik na tensyon sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Michael, nagniningning sa kasiyahang makita itong nasa isang kahiyahiyang sitwasyon. Hindi pinansin ni Michael ang paglapit ni Catherine. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang babae pa rin na nakatayo sa tabi niya, nanginginig ngunit hindi umaalis. Hinawakan niya ang kamay nito. Nang makarating si Catherine sa kanilang mesa, huminto siya, tiningnan ang bata mula ulo hanggang paa na may halatang pagkasuklam. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Michael. "Michael, darling." Simula niya ang kanyang boses ay tumutulo sa huwad na pag-aalala. "Hindi ko akalain na ganito ka na pala kababa. Dati mga reyna ang kasama mo. Ngayon, ano to? Namumulot ka na ba ng basura sa lansangan?" Ang mga salita ay tumama, ngunit hindi kay Michael. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ng bata. Ang sakit at kahihiyan sa mukha nito ang tuluyang gumising sa natutulog na damdamin sa loob niya. Ang Michael De Villa na kilala ng lahat ay namatay sa gabing iyon, at mula sa kanyang abo isang bagong tao ang isinilang, isang taong handang harapin ang buong mundo para protektahan ang isang estrangherong tumawag sa kanya ng tatay. Humarap siya sa paparating na waiter, isa pang plato at upuan. Utos niya, ang kanyang boses ay may awtoridad na hindi matitinag. "Para sa anak ko." Ang nangiti sa mukha ni Catherine ay biglang naglaho na palitan ng pagkagulat at hindi makapaniwalang galit. Ang mga bulungan sa paligid ay lalong lumakas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang munting kamay ang humigpit sa pagkakahawak sa kamay ni Michael. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 mahahabang taon, naramdaman ni Michael na ang kamay na yon ay hindi lamang isang hawak, kundi isang angkla na pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagkalunod sa sarili niyang kalungkutan. Ang perpektong nangiti ni Catherine ay nabura na palitan ng isang maskara ng pagkagulat. Ang kanyang mukha na maingat na inalagaan ng pinakamahuhusay na dermatologo ay namula sa galit. Hindi niya matanggap na ang isang Michael De Villa, ang lalaking minsan niyang hinangad, ay mas pinili ang isang marungis na bata kaysa sa pagpapanatili ng kanyang reputasyon sa harap niya. "Nagbibiro ka ba?" Nanggagalaiting bulong ni Catherine, sapat na lakas para marinig nila. Hindi siya sinagot ni Michael.
Sa halip marahan niyang inalalayan ang batang babae na ngayon ay nakilala niyang si Mia papunta sa silyang inilapit ng isang nag-aatubiling waiter. Ang bawat galaw niya ay kalmado at puno ng layunin. Ipinagsantabi niya ang buong mundo, ang mga mapanghusgang tingin, ang mga masasakit na bulungan, ang presensya ni Catherine at itinuon ang lahat ng kanyang pansin sa nanginginig na bata sa kanyang harapan. Michael, kinakausap kita. Sigaw ni Catherine, nawawala na ang kanyang pinipigilang composure. Noon lamang siya nilingon ni Michael. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo, isang tingin na minsan niyang ginagamit sa mga business deal na gusto niyang tapusin agad. Tapos na tayong mag-usap, Catherine. Matagal na. Para itong isang malutong na sampal. Napahiya at walang masabi, si Catherine ay marahas na tumalikod. Hinila niya ang kanyang asawa na tila hindi alam ang gagawin at nag-march siya palabas ng restaurant, nag-iwan ng isang alon ng chismis sa kanilang pag-alis. Nang mawala na sila, tila bahagyang gumaan ang hangin, ngunit ang tensyon ay nanatili. Si Michael na hindi na pinansin ang mga nakatingin ay humarap kay Mia. Anong pangalan mo? Tanong niya sa malumanay na boses. Mia po. Sagot ng bata, ang kanyang tinig ay tila sinulid na kay nipis. Ako si Michael. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Mia. Dito ligtas ka. Nang dumating ang pagkain, isang mainit na sabaw at tinapay na unang inihain, kumain si Mia na may pag-iingat na para bang takot na baka bigla itong bawiin. Bawat subo ay tila isang milagro. Pinanood lamang siya ni Michael at sa pagmamasid sa gutom na bata, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang maghilom. Ang pait na matagal nang nakabara sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Binayaran ni Michael ang bill, nag-iwan ng tip na higit pa sa sapat para takpan ang anumang kaguluhang naidulot nila. Habang papalabas sila ng restaurant, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Taas noo siyang naglakad, hindi alintana ang mga matang nakasunod sa kanila. Hindi na siya ang taong pumasok sa lugar na yon kanina, isang taong walang pakialam at naghihintay na lamang sa paglipas ng mga araw. Ngayon, mayroon siyang hawak na isang munting kamay, isang dahilan. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, inihatid ng bale ang kanyang itim na sasakyan. Habang binubuksan ni Michael ang pinto para kay Mia, isang anino sa kabilang kalsada ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaki payat gusgusin at may mga matang tila nagliliyab sa dilim, ang nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Hindi ito nakatingin kay Michael. Ang mga mata nito, puno ng galit at pagbabanta, ay nakatutok lamang kay Mia. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Michael. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit alam niya sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag na ang taong iyon ay isang panganib. Mabilis niyang isinakay si Mia sa kotse at isinara ang pinto, lumikha ng isang harang sa pagitan ng bata at ng mapanganib na tingin ng estranghero. Habang paandar na palayo ang sasakyan, muli siyang sumulyap sa salamin. Nakatayo pa rin doon ang lalaki, isang madilim na anino. Sa gitna ng maningning na mga ilaw ng syudad, hindi inaalis ang kanyang masamang tingin sa papalayong sasakyan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Michael na ang gabing ito ay hindi lamang pagtatapos ng kanyang kalungkutan. Ito rin ang simula ng isang bagong laban. Nakatayo si Catherine sa tabi ng mesa, isang perpektong estatwa ng karangyaan at panuno. Ang mamahalin niyang pabango ay tila lason na kumakalat sa hangin, nilalabanan ang amoy ng masarap na pagkain. Ang buong restaurant ay naghihintay, bawat isa'y manuno. Nunood sa isang dula-dulaang hindi nila pinlano. Ang mga kubyertos ay nakabitin sa ere, ang mga pag-uusap ay namatay na parang mga kandilang biglang hinipan. Para kay Michael, ang pagdating ni Catherine ay parang pagbabalik ng isang bangungot. Siya ang babaeng sumira, sa tiwala niya maraming taon na. Ang nakalipas ang dahilan kung bakit naging mas maingat siya sa pag-ibig bago pa niya nakilala si Angelica. Ang makita siya ngayon sa ganitong pagkakataon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Michael, darling,
Ulit ni Catherine, ang bawat pantig ay idinidiin na parang patalim. Hindi ko akalain na ganito ka na pala kababa. Dati mga reyna ang kasama mo. Ngayon, ano to, namumulot ka na ba ng basura sa lansangan? Ang mga salita ay tumagos hindi lamang sa pandinig, kundi sa kaluluwa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kalapit na mesa. Ang kahihiyan ay isang makapal na kumot na bumalot sa kanilang pwesto. Naramdaman ni Michael ang paghigpit ng kanyang pangaang pagnanais na tumayo at sagutin ang bawat masakit na salita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang munting tunog ang pumigil sa kanya. Isang halos hindi marinig na paghikbi. Napatingin siya sa bata. Si Mia, nakayuko ito, ang magulo nitong buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito naitago ang isang butil ng luha na gumulong sa marumi nitong pisngi at pumatak sa ibabaw ng makintab na mesa. Sa isang iglap nawala ang lahat. Nawala si Catherine, nawala ang mga mapanghusgang tingin, nawala ang sarili niyang galit at kahihiyan. Ang tanging nakikita na lamang ni Michael ay ang luhang yon, isang sagisag ng lahat ng sakit at kalupitan na naranasan ng isang batang walang kalaban-laban. Ang sakit na yon ay kumonekta sa sarili niyang sakit at sa koneksyong yon isang desisyon ang nabuo. Isang desisyong hindi na mababago. Hindi niya tiningnan si Catherine. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Mia. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ng bata, isang kilos na puno ng proteksyon. Pagkatapos tumawag siya ng waiter, ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umaling-awngaw ito sa buong silid dahil sa bigat at awtoridad. Waiter, lumapit ang isang batang serbidor, nanginginig ang mga kamay. Yes, sir. Magdala ka rito ng isa pang upuan. Utos ni Michael. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Mia. At isa pang set ng kubyertos at plato. Huminto siya sandali at nang muli siyang magsalita, ang bawat salita ay tila isang bato na inihahagis niya laban sa pader ng panghuhusga. Para sa anak ko. Kung ang mga salita ni Catherine kanina ay isang sampal, ang deklarasyon ni Michael ay isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Anak ko. Dalawang salitang ganap na nagpabago sa buong sitwasyon. Hindi na ito isang eksena ng isang mayaman na naawa sa isang pulubi. Ito na ngayon ay isang ama na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Ang mukha ni Catherine ay nag-iba-iba ng kulay mula sa pamumula sa galit hanggang sa pamumutla sa hindi makapaniwalang pagkapahiya. Ang kanyang sandata, ang pang-aalipusta ay naging abo sa kanyang mga kamay. Wala siyang maisagot. Walang salitang kayang lumaban sa simpleng deklarasyon ng pag-angkin. Michael, nagbanta ang kanyang tinig, ngunit wala na itong lakas. Doon lamang siya binalingan ni Michael. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng dating pagmamahal o kasalukuyang galit. Tila nakatingin lamang siya sa isang estranghero. Isang istorbo. Tapos na tayong mag-usap, Catherine. Sabi niya, ang bawat salita ay pinal at tiyak. Matagal na. Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong ng kahihiyan. Walang nagawa si Catherine kundi ang marahas na tumalikod. Hinila niya ang kanyang asawa na tila estatwang nakatayo lamang at mabilis na naglakad palabas. Ang kanyang pag-alis ay hindi na kasing tikas ng kanyang pagdating. Ito ay isang pagtakas. Nang mawala na sila, dahan-dahang bumalik ang ingay sa restaurant, ngunit iba na ang tono. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha at pagtataka. Dahan-dahang inalalaya ni Michael si Mia para maupo. Pinunasan niya ang pisngi nito gamit ang isang malinis na table napkin. Okay ka lang? Tanong niya. Tumango lamang ang bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Michael na may halong pagtataka at pasasalamat. Sa mga matang iyon, nakita ni Michael ang refleksyon ng isang taong hindi niya nakilala, isang taong may kakayahang magmalasakit muli. Kumain sila sa gitna ng atensyon ng lahat. Ngunit para sa kanila, tila sila lamang ang tao sa mundo. Maingat na kumain si Mia habang si Michael naman ay matiyagang naghihintay, pinupunan ng baso nito ng tubig at tinitiyak na komportable ito.
Pagkatapos nilang kumain habang naglalakad sila, palabas na ramdaman ni Michael ang mga tingin na nakasunod sa kanila. Ngunit wala na itong bigat. Ang tanging may bigat na lamang ay ang munting kamay na nakahawak sa kanya, isang paalala ng bigla ang responsibilidad na kanyang pinili. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi. Habang hinihintay nila ang sasakyan, iginala ni Michael ang kanyang paningin at doon sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, may nakita siyang isang anino. Isang lalaki payat gusgusin at may mga matang tila nagliliyab sa dilim ang nakatayo. Hindi ito nakatingin kay Michael. Ang mga mata nito puno ng galit at pagbabanta na tila kayang tumagos sa bakal at salamin ay nakatutok lamang kay Mia. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi niya kilala ang lalaki ngunit sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag, alam niyang ang taong iyon ang dahilan ng takot sa mga mata ni Mia kanina sa loob ng restaurant. Ang kanyang unang reaksyon ay proteksyon. Mabilis niyang isinakay si Mia sa paparating niyang sasakyan, maingat ngunit madiin. Isinara niya ang pinto, lumikha ng isang harang sa pagitan ng bata at ng mapanganib na tingin ng estranghero. Habang paandar na palayo ang sasakyan, muli siyang sumulyap sa side mirror. Nakatayo pa rin doon ang lalaki, hindi gumagalaw, isang madilim na anino sa gitna ng maningning na mga ilaw ng syudad. Hindi nito inaalis ang masamang tingin sa papalayong sasakyan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Michael na ang kanyang pinili ay higit pa sa pag-aalok ng pagkain sa isang gutom na bata. Pinili niyang pumasok sa isang laban, at ang anino sa ilalim ng poste ng ilaw ay ang kanyang magiging kalaban. Ang biyahe papunta sa Rockwell ay tahimik. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Michael ay may sariling ingay, ang ingay ng dalawang mundong nagsalpukan. Si Mia ay nakaupo sa malambot na leather seat, ang kanyang maliliit na paa ay hindi man lang umabot sa sahig. Nakadikit ang kanyang mukha sa bintana, pinagmamasdan ang mga nagdaraang ilaw na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Para sa kanya ito ay isang panaginip. Para kay Michael ito ay isang katotohanang hindi niya alam kung paano haharapin. Nang pumasok ang sasakyan sa isang pribadong elevator na diretsyong umakyat sa kanyang unit, lalong nanlaki ang mga mata ni Mia. Bumukas ang pinto ng elevator at tumambad sa kanila ang isang espasyong napakalawak at napakalinaw na halos nakakasilaw. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na makintab na parang salamin. Ang mga pader ay kulay abo, pinalamutian ng iilang mamahaling painting. Ang mga muebles ay moderno at minimalist, walang anumang personal na gamit na makikita. Ang buong penthouse ay sumisigaw ng yaman, ngunit bumubulong ng kalungkutan. Ito ay hindi isang tahanan. Isa itong museo ng tagumpay ng isang tao. Wow! Tanging nasabi ni Mia, sa mahinang tinig ang kanyang paghanga ay may bahid ng takot. Napakaliit niya sa gitna ng lahat ng yon. Naramdaman ni Michael ang isang kakaibang hiya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang bahay sa mata ng iba. Nakita niya ang kawalan ng buhay, ang lamig, ang katahimikang hindi nagbibigay ginhawa, kundi nagpapahiwatig ng pag-iisa. Gusto mo bang maligo? Tanong ni Michael, sinisikap na basagin ang katahimikan. Ito ang unang praktikal na bagay na pumasok sa isip niya. Nakita niya ang dumi sa mga braso at binti ng bata. Dahan-dahang tumango si Mia. Dinala siya ni Michael sa isang guest bathroom na mas malaki pa sa karaniwang kwarto sa isang kondominium. Nag-alinlangan si Mia sa may pinto, tila takot na tumapak sa mamahaling tiles. Hintayin mo ako dito, sabi ni Michael. Pumasok siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Isang tawag lang sa kanyang pinagkakatiwalaang personal assistant ang kailangan. Richard, kailangan ko ng pabor. Sabi niya direkta agad sa punto. Kailangan ko ng mga damit para sa isang batang babae, mga 8 taong gulang. Lahat damit pantulog panloob, sapatos, tsinelas, at mga gamit sa banyo, shampoo, na pambata, sabon, toothbrush. Lahat ng may isip mo, ipa-deliver mo dito sa penthouse ngayon din, as soon as possible. Sir,
Naguguluhang tanong sa kabilang linya. Just do it, Richard. Bill it to my personal account. No questions asked. Ibinaba niya ang telepono. Pagbalik niya sa banyo, nakita niyang binuksan ni Mia ang gripo at pinagmamasdan ang pag-agos ng mainit na tubig na may purong pagkamangha. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Sabi ni Michael, pakiramdam niya'y isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Iniwan niya si Mia upang bigyan ito ng privacy, isinara ang pinto ng bahagya. Habang naghihintay sa sala ang katahimikan ng penthouse, ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang paalala na may ibang tao na ngayon sa kanyang mundo. Isang responsibilidad na hindi niya hiningi, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang talikuran. Pagkalipas ng halos 1 oras, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Mia balot sa isang malaking puting tuwalya. Ang dumi ay nawala na, at sa ilalim nito ay isang bata na may pinong mga tampok at malalaking matang puno pa rin ng lungkot. Mas lalo siyang naging kaawa-awa sa kanyang kalinisan. Sakto namang dumating ang delivery na ipinag-utos ni Michael. Inilatag niya ang mga paper bag sa ibabaw ng sofa. Dahan-dahang lumapit si Mia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dami ng mga bagong damit. May mga bestidang may bulaklak maong na pantalon, makukulay na t-shirt at isang pares ng kumikinang na sapatos. Marahan niyang hinawakan ang isang kulay rosas na pajama na may larawan ng mga bituin. Ang lambot ng tela ay tila isang bagay na bago sa kanyang mga daliri. Sa akin po lahat to, tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango si Michael. Magbihis ka na, sabi niya sa malumanay na tono. Nang makapagbihis na si Mia, umupo sila sa sofa. Ang bata ay tila nalulunod sa laki ng kanyang bagong damit at sa laki ng sala. Nagdala si Michael ng isang basong gatas at ilang biskwit. Mia, simula niyang maingat sa kanyang mga salita. Sino yung lalaking nasa labas ng restaurant kanina? Yung tinitingnan ka? Sa pagbanggit pa lamang nakita ni Michael ang pagbabalik ng takot sa mga mata ng bata. Humigpit ang hawak nito sa baso. Si Tito Victor po halos pabulong na sagot niya. Tito, kamag-anak mo ba siya? Umiling si Mia. Asawa po siya ng nanay ko. Nasaan ang nanay mo? Isang luha ang muling gumulong sa pisngi ni Mia. Wala na po siya. 1 buwan na po. Naramdaman ni Michael ang pagkirot sa kanyang dibdib. Kaya ka ba tumakas? Dahil ba kay Victor? Tumango si Mia, nagsimula na ng bumuhos ang kanyang mga luha. Lagi po siyang galit simula nung nawala si nanay. Amoy alak po siya palagi. Sumisigaw po siya. Huminto siya, humihikbi. Tapos po, narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Sabi niya ipamimigay niya ako sa ibang tao para daw po may pera siya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Michael na parang suntok sa sikmura. Ang isang malamig at nakakapasong galit ang biglang umakyat mula sa kanyang tiyan papunta sa kanyang lalamunan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang takot, ang pagtakbo, ang pagtawag sa kanya ng tatay ay hindi lang dahil sa gutom, ito ay isang desperadong paghingi ng saklolo. Hindi na siya nagsalita. Tumayo siya at inayos ang guest room para kay Mia. Malambot ang kama, mabango ang mga unan. Inilagay niya ang lahat ng bagong gamit sa isang sulok. Dito ka muna matutulog ngayong gabi. Sabi niya, walang makakapasok dito. Ligtas ka. Tumingin sa kanya si Mia, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at takot. Tumango siya at humiga sa kama, niyakap ang isang unan na kasing laki niya. Iniwan ni Michael na bahagyang bukas ang ilaw bago isinara ang pinto. Hating gabi na nang magising si Michael sa isang nakakakilabot na sigaw. Huwag po, ayoko po, tulong. Mabilis pa sa 4:00 siyang bumangon at tumakbo papunta sa kwarto ni Mia. Nakita niya itong nakaupo sa kama, pawis umiiyak at sumisigaw habang tulog. Binabangungot ito. Hindi alam ni Michael ang gagawin. Hindi siya marunong mag-alaga ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa gilid ng kama. Mia, tawag niya, sinisikap na maging malumanay ang kanyang boses.
Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Mia, gising! Biglang napamulat ang mga mata ng bata. Sa isang nakakakilabot na segundo, sa kalagitnaan ng dilim at pagkalito, ang nakita niya ay hindi si Michael. Nakita niya ang mukha ng kanyang kinatatakutan. Huwag. Sigaw niya, muli pilit na lumalayo ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa purong takot. Shhh! Sabi ni Michael, bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay upang ipakita na hindi niya ito sasaktan. Ako to, si Michael. Ligtas ka. Panaginip lang yon. Dahan-dahan tila bumabalik sa kasalukuyan si Mia. Ang kanyang mabilis na paghinga ay unti-unting bumagal. Nakilala niya ang mukha ni Michael sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at nakakapanlumong kalungkutan. Walang salita. Tumulo na lamang muli ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay tahimik na isang pag-agos ng sakit na matagal nang kinikimkim. Hindi alam ni Michael ang sasabihin. Ano nga ba ang sasabihin sa isang batang nakaranas ng ganitong klaseng trauma, kaya't ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama at hinintay na tumahan ito. Hindi siya umalis, hindi siya nagsalita. Nandoon lang siya, isang tahimik na presensya sa dilim, isang bantay laban sa mga multo ng nakaraan. Nang sa wakas ay muling nakatulog si Mia dahil sa pagod, marahan siyang tumayo. Kinumutan niya ito nang maayos, tinitiyak na ang kumot ay nakabalot sa kanya na parang isang yakap. Hindi na siya bumalik sa sarili niyang kwarto. Dumiretso siya sa sala, ang kanyang puso ay bumibigat sa bawat hakbang. Nagsalin siya ng isang baso ng whiskey, umupo sa madilim at tiningnan ang mga ilaw ng syudad na hindi natutulog. Ang kanyang penthouse na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kalayaan ay tila isa na ngayong hawla, isang hawlang kailangan niyang gawing ligtas na kanlungan. Ang galit niya kay Victor ay hindi na lamang basta galit. Isa na itong nag-aapoy na determinasyon. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang batang natutulog sa kabilang kwarto. Ang lahat. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tunog ay tila isang alarmang sumisira sa sagradong katahimikan ng gabi. Tiningnan niya ang screen. Nakarehistro ang pangalan na ayaw niyang makita sa mga oras na yon. Doña Gloria de Villa, ang kanyang ina. Napakunot ang kanyang noo. Bakit tatawag ang kanyang ina ng ganitong oras? May pag-aatubili niyang sinagot ito. Hello, ma. Walang pagbati, walang kumusta. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matigas at puno ng hindi maikakailang galit. Nakarating na sa akin ang iskandalo sa Vivera Grande. Isang kaibigan ni Tita Consuelo mo ang nakakita sa lahat. Huminto ito, tila pinapakiramdaman ng bigat ng kanyang mga salita. Michael, para sa awa ng Diyos, ano na naman ba itong pinagagagawa mo sa buhay mo? Kinabukasan, ang liwanag ng araw na pumasok sa malalawak na bintana ng penthouse ay tila may dalang bagong pag-asa. Ngunit para kay Michael, ang bigat ng nakaraang gabi ay nakadagan pa rin sa kanyang mga balikat. Maaga siyang nagising matagal bago pa man tumunog ang kanyang alarma. Hindi na niya nagawang bumalik sa mahimbing na tulog matapos ang mga sigaw ni Mia sa gitna ng gabi. Habang nagtitimpla siya ng kape sa tahimik na kusina, ang tanging naririnig ay ang ugong ng high-tech na coffee machine. Ang kanyang isip ay tumatakbo hindi sa mga numero ng stock market o sa mga investment portfolio, kundi sa mga mas simpleng bagay na ngayon ay tila napakakomplikado. Paano magpatala ng bata sa eskwelahan? Saan hahanap ng isang child psychologist? Ano ang mga legal na hakbang para sa kustodya? Ang bawat tanong ay isang dagok, isang paalala kung gaano siya kahanda sa responsibilidad na ito. Ngunit habang iniisip niya ang takot sa mga mata ni Mia, ang lahat ng pag-aalinlangan ay napapalitan ng isang matibay na determinasyon. Isang mahinang kaluskos ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Manang Tessie, ang kanyang matagal ng kasambahay na pumupunta 3 beses sa isang linggo, ay pumasok sa kusina, ang mukha'y puno ng pagtataka. Sir Michael, magandang umaga po.
Bati nito ang mga matay hindi maialis sa mga bagong paper bag na nakakalat pa rin sa sala. May bisita po pala kayo. Bumuntong hininga si Michael. Manang ito si Mia, sabi niya habang papalapit ang bata. Nakagigising lang at kinukusot pa ang mga mata. Nakasuot ito ng kulay rosas na pajama na may mga bituin. Dito muna siya titira sa atin. Tiningnan ni Manang Tessie ang bata, ang payat nitong katawan, ang gulo-gulo pa nitong buhok. At ang mga mata nitong may bakas pa ng kalungkutan. Isang matandang babae na nakakita na ng maraming kwento ng buhay, agad niyang naunawaan. Walang tanong, walang husga. Isang malambing na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naku, kay gandang bata naman pala. Sabi niya lumuhod para magpantay sila ni Mia. Ako si Manang Tessie, iha. Gusto mo ba ng mainit na tsokolate? Isang maliit na tango lang ang sagot ni Mia. Ngunit para kay Michael ang maliit na senyalis na yon ng pagtitiwala ay isang malaking tagumpay. Habang abala si Manang Tessie sa pag-aasikaso kay Mia, naramdaman ni Michael ang isang panandaliang kapayapaan. Marahil kaya niya ito. Marahil hindi pala siya nag-iisa. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang winasak ng isang matinis at paulit-ulit na tunog. Ang doorbell. Hindi ito isang magalang na pagpindot. Ito ay madiin mapilit at puno ng pagmamadali. Nagkatinginan sila ni Manang Tessie. Alam ni Michael sa tibok pa lang ng kanyang puso kung sino ang nasa labas. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Doña Gloria de Villa. Perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Walang gusot ang kanyang mamahaling bestida at ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa likod niya ay ang kanyang driver na may bitbit na mga bayong ng prutas na tila isang paumanhin para sa isang gera na hindi pa nagsisimula. Ma, tanging nasabi ni Michael. Hindi siya pinansin ni Doña Gloria. Dire-diretso itong pumasok, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay parang isang radar sinusuri ang bawat sulok ng penthouse na tila naghahanap ng ebidensya ng isang krimen. At natagpuan niya ito. Sa tabi ng sofa nakakalat ang mga bagong damit at ang isang pares ng kumikinang na sapatos ni Mia. So totoo nga, sabi ni Doña Gloria, ang kanyang boses ay nanunuot sa lamig. Humarap siya kay Michael, ang kanyang mga matay nanlilisik. Ano ang kahibangang ito, Michael, isang pulubi? Nagdala ka ng isang batang kalye sa pamamahay na ito, sa pamamahay na binuo mo kasama si Angelica. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay isang direktang tama sa puso ni Michael. Ma, hindi niyo naiintindihan, simula niya. Ang bata. Huwag mong banggitin ang batang yan sa akin. Putol ng kanyang ina. Hindi mo ba alam kung anong kahihiyahiyan ang idinulot mo? Ang buong alta sosyedad ay pinag-uusapan ka. Matapos ang lahat ng ginawa natin para mapanatiling malinis at kagalang-galang ang pangalan ng pamilya, sisirain mo lang dahil sa isang hamak na basura. Hindi siya basura. Sagot ni Michael, tumataas na ang kanyang boses. Isa siyang bata na nangangailangan ng tulong. Tulong. Kung gusto mong tumulong, mag-donate ka sa ampunan. Huwag mong dalhin ang dumi ng kalsada sa loob ng tahanan mo. Hindi mo ba iniisip kung ano ang mararamdaman ni Angelica kung makikita ka niya ngayon? Pinalitan mo ang alaala niya ng isang pulubi. Ang bawat salita ay isang dagok, mas masakit kaysa sa isang sampal. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa malawak na penthouse, isang marahas na ingay sa isang lugar na sanay sa katahimikan. Mula sa kusina, lumabas si Mia, hawak ang tasa ng kanyang tsokolate. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang galit sa mukha ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Nang makita ni Doña Gloria si Mia, lalo siyang nag-apoy. Para sa kanya, ang bata ay hindi isang bata. Ito ay isang simbolo ng lahat ng kanyang kinamumuhian, karumihan, kahirapan at kahihiyan. Naglakad siya patungo sa kanyang bag, kumuha ng isang makapal na sobre at walang awang inihagis ito
sa sahig malapit sa mga paa ni Mia. Ang sobre ay bumukas at kumalat ang laman nito, isang makapal na talaksan ng mga tig-1,000 piso. Heto? Sigaw ni Doña Gloria, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ang pera, pagkatapos ay ang pinto. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa. Mas malaki pa yan sa kikitain mo sa buong kahabag-habag mong buhay. Natigilan si Mia. Nabitawan niya ang kanyang tasa. Ang tsokolate ay kumalat sa puting sahig na parang dugo. Ang bata ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero naramdaman niya ang bawat onsa ng pagkamuhi na ibinabato sa kanya. Sandaling natahimik ang lahat. At sa katahimikang yon, may isang bagay na nabasag sa loob ni Michael. Hindi isang ugat, hindi isang buto, isang pader. Ang huling pader na naghihiwalay sa kanya mula sa purong walang halong galit. Dahan-dahan yumuko si Michael, hindi para tulungan si Mia, hindi para linisin ang natapon. Pinulot niya ang pera. Bawat piraso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit na matagal nang natipon. Tumayo siya. Naglakad siya palapit sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang dalawang nagbabagang uling. Si Doña Gloria ay bahagyang napaatras. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng takot sa sarili niyang anak. Walang salitang namutawi sa bibig ni Michael. Sa isang mabilis at marahas na galaw, inihagis niya ang buong talaksan ng pera diretso sa mukha ng kanyang ina. Ang tunog ng papel na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang mga tig-1,000 piso ay sumabog sa ere na parang pulang konfeti at dahan-dahang bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon na kakalat sa paanan nang nabiglang si Doña Gloria. Napaawang ang bibig ng matanda, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang anak. Ang kanyang perpektong ayos na mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Michael dati, purong pagkagapi. Makinig ka, ma. Nagsalita si Michael at ang kanyang boses ay hindi na pasigaw. Ito ay kalmado, malamig at mas matalim pa sa anumang patalim. Makinig kang mabuti dahil minsan ko lang itong sasabihin. Humakbang siya palapit at sa bawat hakbang ay tila lumiliit ang kanyang ina sa kanyang harapan. Ang pamamahay na ito, simula niya iginagala ang kanyang kamay, ay hindi museo ng mga alaala. Mula ngayon ang pamamahay na ito ay isang tahanan, isang lugar kung saan ligtas ang mga batang tulad niya. Itinuro niya si Mia na umiiyak sa isang sulok mula sa mga taong tulad mo. Ang bawat salita ay isang sampal na walang kamay. At huwag na huwag mo nang babanggitin ulit ang pangalan ni Angelica sa marumi mong bibig. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Kung nandito siya ngayon, siya ang unang yayakap sa batang ito. Hindi niya ito itataboy. Dahil si Angelica, hindi katulad mo, ay may puso. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng huling lakas. Hindi na mahalaga sa akin ang pangalan ng pamilya. Hindi na mahalaga sa akin ang sasabihin ng ibang tao. Itinuro niya ang pinto, isang pinal at hindi matitinag na utos. Ang mahalaga sa akin ay ang batang umiiyak sa sulok na yon. Kaya ngayon, ma, lumabas ka. Napatigagal si Doña Gloria. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkagulat at sakit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig ay ang kanyang nanginginig na paghinga at ang tahimik na pag-iyak ni Mia. Lumabas ka ulit ni Michael. Mas mahina, ngunit mas mabigat. At huwag kang babalik hanggat hindi mo natututunang makakita ng tao at hindi lang ng pangalan at pera. Dahan-dahan, tila isang robot na nasira, tumalikod si Doña Gloria. Ang kanyang perpektong postura ay nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Natapakan niya ang ilan sa mga perang ikinalat niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya palabas nang walang lingon likod. Tila isang reynang biglang tinanggalan ng korona. Nang magsara ang pinto, ang lakas na nagpatayo kay Michael ay biglang nawala.
Napasandal siya sa pader, humihingal na parang galing sa isang matinding laban. Pinagpawisan siya ng malamig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ginawa niya. Nagawa niyang palayasin ang sarili niyang ina. Para sa isang batang halos isang araw pa lang niyang kilala. Ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Puno ito ng mga basag na piraso ng isang pamilya. Isang mahinang hikbi ang muling pumunit sa katahimikan. Napamulat si Michael. Naalala niya kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Sa gitna ng sala, sa tabi ng basag na tasa at kumakalat na tsokolate, nakaupo si Mia sa sahig yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang munting katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Nilampasan ni Michael ang mga nagkalat na pera na parang mga walang kwentang basura. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lamang ang nanginginig na bata, isinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib at hinayaang doon ito umiyak. Ang malaking katawan ni Michael ang naging panangga nito sa isang mundong napakalupit. Tahan na, bulong niya sa buhok ng bata. Ang kanyang boses ay basag puno ng emosyong ngayon pa lang niya muling naramdaman. Tahan na, nandito na ako. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging may dalang kakaibang katahimikan. Sa penthouse ni Michael ang katahimikang iyon ay halos nabibingi. Ang mga piraso ng pera na parang mga sugat sa sahig ay nalinis na ni Manang Tessie bago pa man magising si Mia. Ang basag na tasa ay naitapon na. Ngunit ang tensyon ay nananatili sa hangin, isang multong hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Sinubukan ni Michael na maging normal. Ipinagluto niya si Mia ng pancake at sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang maliit na hihihiyang na ngiti nang makita nito ang mukha na iginuhit niya gamit ang chocolate syrup. Umupo sila sa malaking dining table, dalawang tao na sinusubukang buuin ang isang pamilya mula sa mga basag na piraso ng kani-kanilang nakaraan. Gusto mo bang mag-drawing mamaya? Tanong ni Michael. Naaalala ang mga art supplies na kasama sa mga pinamili ni Richard. Pwede nating idikit sa ref. Tumango si Mia, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagningning. Gusto ko po ng kulay dilaw. Marami tayong kulay dilaw. Sagot ni Michael, isang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa simpleng sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Marahil sa kabila ng lahat magiging maayos din sila. Ngunit ang kahapon ay may anino na laging sumusunod. Ang kapayapaan ay biglang pinunit ng isang matinis na tunog mula sa intercom. Hindi ito ang doorbell. Ito ang direktang linya mula sa front desk security ng gusali. Isang linya na bihirang gamitin, maliban kung may emergency. Sir De Villa, good morning po. Sabi ng boses ng security guard, may bahid ng pag-aalala. Paumanhin po sa abala, pero may isang lalaki po ritong nagpupumilit umakyat. Hinihanap po niya kayo. At ang isang batang babae raw po na kasama niyo. Nanigas si Michael. Ang pancake na kanyang ngainunguya ay tila naging bato sa kanyang lalamunan. Siya na. Alam niyang siya na iyon. Anong pangalan niya? Tanong ni Michael, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses para hindi mahalata ni Mia. Victor daw po ang pangalan. Victor Sandoval. Medyo nanggugulo na po siya dito sa lobby, sir. Huwag ninyong paakyatin, mariing utos ni Michael. Sabihin ninyo bababa ako. At huwag ninyong iwanan ang pwesto ninyo. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalagpas sa lobby. Masusunod po, sir. Ibinaba niya ang intercom at humarap kay Mia na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ngumiti siya, isang pekeng ngiti na sana'y makakubli sa namumuong bagyo sa kanyang dibdib. May aasikasuhin lang ako sa baba. Okay, manood ka muna ng cartoons kasama si Manang Tessie. Huwag kayong magbubukas ng pinto kahit kanino. Opo. Sagot ang bata, hindi lubusang kumbinsido. Habang nasa elevator pababa, naramdaman ni Michael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang komprontasyon na kanyang inaasahan. Ang gusaling ito, ang labi na ito, ay kanyang teritoryo. Isang lugar ng kapangyarihan at kontrol.
Hindi niya hahayaang yurakan ito ng isang taong tulad ni Victor. Pagbukas ng pinto ng elevator, agad niya itong nakita. Si Victor Sandoval ay isang ganap na kabaligtaran ng karangyaan ng labi. Ang kanyang damit ay luma at may mantsa, ang kanyang buhok ay manipis at mamantika. Mayroon siyang ilang araw ng balbas at ang kanyang mga mata ay mapupula at ligaw, tila isang hayop na nasukol. Amoy alak at murang sigarilyo. Nakikipagtalo siya sa dalawang gwardiya na nakaharang sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, anak ko, ang kinuha ng gagong yan, kidnapper yang amo ninyo. Sigaw niya at ang boses niya umalingaw-ngaw sa matataas na kisame ng lobby. Mr. Sandoval, I presume. Ang boses ni Michael ay malamig at kontrolado. Sa tunog nito, napalingon si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita si Michael. Ang mamahalin nitong damit ang kumpiyansa sa kanyang tindig. Ang lahat ng bagay nawala sa kanya. Ikaw to, sabi ni Victor, puno ng pagkamuhi ang kanyang boses. Nasaan ang anak ko? Wala kang anak dito. Sagot ni Michael, humakbang palapit ang kanyang presensya ay tila nagpapaliit sa espasyo ni Victor. At hindi mo na siya kailanman matatawag na anak. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Victor. At sino ka para sabihin, yan ikaw ba ang ama? Kinuha mo siya. Pagnanakaw yan. Ang tawag sa ginawa ko ay pagliligtas. Giit ni Michael, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Iniligtas ko siya mula sa isang taong ibebenta siya para sa pansarili niyang bisyo. Ang katotohanan ay tumama kay Victor at ang kanyang unang depensa ay galit. Sumugod siya, sinusubukang lampasan ng mga gwardiya, ngunit mabilis silang nakakilos at nahawakan siya sa magkabilang braso. Hayop ka, bitawan niyo ako. May karapatan ako sa kanya. Ako ang kanyang ama-amahan. Nagwawalang sigaw ni Victor. Ang karapatan? Mr. Sandoval, ay nawawala kapag pinabayaan mo na ang iyong responsibilidad. Sabi ni Michael, hindi man lang kumukurap. You are trespassing on private property. Umalis ka na habang maganda pa ang usapan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha si Mia. Kung ganun, tatawag ako ng pulis at ipaaaresto kita. Trespassing, public disturbance, harassment. Pumili ka. Alam ni Victor na talo siya. Ang kanyang lakas ay walang panama sa kapangyarihan ng pera at impluensya ni Michael. Ngunit hindi siya aalis nang hindi nag-iiwan ng marka. Sa huling pagsabog ng galit, dumura siya sa makintab na sahig na marmol 1 pulgada lang mula sa sapatos ni Michael. 1 kilos ng sukdulang kawalang respeto. Hindi pa tayo tapos, de Villa. Nagbabantang, sabi niya habang kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas. Akin si Mia at babawiin ko siya, tandaan mo yan. Nang mawala na si Victor sa pinto, noon lamang naramdaman ni Michael ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bumuntong hininga siya, sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang banta ay totoo. Hindi ito titigil. Pag-akyat niya sa penthouse, nadatnan niyang nakadungaw si Mia sa bintana. Tinitingnan ang papalayong si Victor na isinasakay sa isang taxi. Nakita ng bata ang lahat. Walang salitang namutawi sa kanila. Niyakap na lamang ni Michael si Mia mula sa likod. Naramdaman niya ang takot sa munting katawan nito. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang abogado, si Paul, isa sa pinakamahuhusay sa bansa. Paul Michael here, sabi niya. I have a situation. It's serious. Mabilis ngunit malinaw niyang ikinuwento ang mga pangyayari. I need to know my options. Gusto ko ng full custody. Gusto ko ng restraining order. I want this man out of our lives, whatever it takes. Michael, this is complicated. Sagot ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. This will be a fight. We need to prove he's an unfit guardian. Then we will prove it, sagot ni Michael. I don't care about the cost. Pagkatapos ng tawag pakiramdam ni Michael ay bahagyang gumaan ang kanyang loob. Mayroon na siyang plano, mayroon na siyang unang hakbang. Gabi na. Si Mia ay mahimbing nang natutulog sa kanyang kwarto pagkatapos ng isang mahabang araw. Si Michael naman ay nakaupo sa kanyang opisina, sinisimulan ng i-research ang lahat ng kailangan niya.
Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Ngunit sapat na iyon para manlamig ang buo niyang katawan at tumindig ang lahat ng balahibo niya sa batok. Ang ganda ng view mula sa penthouse mo. Kita ko kayo. Hindi mo siya maitatago habang buhay. Mabilis siyang tumakbo sa bintana. Ang puso niya'y kumakaripas. Tiningnan niya ang mga nagtataasang gusali sa paligid, ang libu-libong bintanang nakatitig pabalik sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang banta. Hindi niya alam kung sino ang nagmamasid. Ang tanging alam niya ay hindi naligtas ang kanyang toreng gawa sa salamin at bakal. Ito na ngayon ay isang fishbowl. At sila ni Mia ang mga isdang nasa loob, walang mapagtaguan. Kinuha niya muli ang kanyang telepono, hindi para tumawag sa pulis, kundi sa isang pribadong security agency. I need a team. Sabi niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. 24/7, residential protection, top level, effective immediately. Ang laban ay nagsimula na at gagawin niyang isang kuta ang kanyang tahanan para harapin ito. Ang Northwood Preparatory Academy ay isang mundo sa sarili nito. Ang mga pader na gawa sa pulang ladrilyo ay tila mga bantay ng isang kaharian kung saan ang kaalaman ay kayamanan at ang uniforme ay korona. Sa loob ng mga tarangkahan nito, ang sahig ay kumikinang, ang mga pinto ay yari sa matitigas na kahoy at ang mga pader ay pinalamutian ng mga makukulay na mural na nagpapakita ng masasayang bata. Ito ay isang perpektong lugar, isang lugar na idinisenyo para sa mga batang ipinanganak na panalo. Para kay Mia, ito ay nakakatakot at kamangha-mangha. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Michael habang naglalakad sila sa pasilyo. Ang kanyang bagong-bagong kulay rosas na bag ay nakasabit sa kanyang likod, puno ng mga bagong tasang lapis at mga librong amoy na amoy bago pa. Nakasuot siya ng malinis at tansadong uniforme puting bestida na may asul na ribbon na ipinasadya pa ni Michael para sa kanya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang kabilang siya. Ngunit sa ilalim ng pakiramdam na yon ay isang takot na kumukutkot, ang takot na anumang oras may isang taong makakatuklas na siya ay isang impostor, na siya ay hindi nararapat dito. Para siyang isang munting maya na sinusubukang lumipad kasama ng mga agila. Si Michael man ay kinakabahan. Habang naglalakad sila, naramdaman niya ang mga tingin. Mga tingin mula sa ibang mga magulang na nakasuot ng designer clothes at may hawak na mamahaling mga bag. Mga tingin na puno ng kuryosidad. Si Michael De Villa, ang mailap na henyo sa mundo ng negosyo, ay narito, hawak ang kamay ng isang batang hindi nila kilala. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog mahina, ngunit naroroon. Hindi ba't si De Villa yan? Sino ang batang kasama niya? Hindi ko alam na may anak na pala siya. Baka ampon o baka sa ibang babae. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagbibigay ng lakas ng loob kay Mia. Ang mahalaga, mag-enjoy ka lang, okay? Sabi ni Michael lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Matuto ka at magkaroon ng maraming kaibigan. Kung may kailangan ka, nandito lang ako sa labas. Isang maliit na tango ang isinagot ni Mia. Sa mga mata ni Michael, nakahanap siya ng isang maliit na isla ng kaligtasan sa gitna ng dagat ng mga estranghero. Ngunit ang dagat ay may mga pating. Habang papalapit sila sa classroom na may markang Grade 2, Section Daisy, isang pamilyar at hindi kanais-nais na boses ang pumunit sa kanilang munting mundo. Michael, what a surprise to see you here. Nanigas si Michael. Ang boses na yon, matamis ngunit may lason, ay pag-aari lamang ng isang tao. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si Catherine, perpekto mula ulo hanggang paa. Kasama niya ang isang batang lalaki na nakasuot din ng uniforme, halatang anak niya. Ang nangiti ni Catherine ay kasing kinang ng kanyang mga alahas, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Catherine, sagot ni Michael, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon.
Ang kanyang pagkuyom sa kamay ni Mia ay bahagyang humigpit. Ibinaba ni Catherine ang kanyang tingin at ang kanyang mga mata ay dumaan kay Mia na parang isang mamahaling gamit na sinusuri kung may depekto. At ito na siguro ang bago mong inspirasyon. Sabi niya ang diin sa salitang bago ay isang tusong patama sa alaala ni Angelica. Siya si Mia. Maikling sagot ni Michael, ayaw nang pahabain ang usapan. Hinihatid ko na siya sa klase niya. We're running late. Sinubukan niyang lagpasan si Catherine, ngunit humarang ito sa kanilang daan, tila hindi pa tapos sa kanyang palabas. Of course. Sabi niya na may huwad na pag-unawa. Ngumiti siya sa anak niya. Robbie darling, mauna ka na sa classroom. Susunod si Mommy. Nang makaalis ang bata, ang nangiti ni Catherine ay bahagyang nagbago, naging mas matalim. Alam mo Michael, hindi ko akalain na seryoso ka pala sa pag-aalaga ng isang malaking responsibilidad, lalo na kung galing sa wala. Wala kang pakialam sa mga responsibilidad ko, Catherine. Sagot ni Michael, hinila ng bahagya si Mia palayo. Habang tumatalikod sila, inihagis ni Catherine ang kanyang huling pinakamakamandag na panusok. Hindi niya ito ibinulong. Hindi niya ito isinatinig ng pasigaw. Sinabi niya ito sa isang malinaw at normal na boses, nakikipag-usap sa isa pang ina na nakatayo sa malapit, ngunit sinadya niyang iparinig ito sa kanila. Nakakaawa talaga ang bata Sabi niya sa kausap, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Kailangang mabuhay sa awa ng isang estranghero para lang makapasok sa ganitong eskwelahan. Sana lang kayanin niya ang pressure. Mahirap magpanggap na kabilang ka sa isang mundong hindi para sa'yo. Ang mga salita ay tumama kay Mia na parang mga batong ibinato. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang munting kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak ni Michael. Nabubuhay sa awa. Magpanggap na kabilang ka. Isang mundong hindi para sa'yo. Ang bawat parirala ay isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Tama ang babae. Hindi siya nararapat dito. Ang magandang uniforme ay isang kasuotan lamang. Ang bagong bag ay isang props. Isa siyang impostor. At ngayon, alam na ng lahat. Naramdaman ni Michael ang pagkawala ng kamay ni Mia sa kanya. Lumingon siya at ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Ang kulay ay nawala sa mukha ng bata. Ang kislap sa kanyang mga mata ay namatay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang sa sakit na hindi niya mailabas. Tumingin siya kay Michael at sa mga matang iyon, nakita ni Michael ang isang tanong. Totoo ba ang sinabi niya, Mia? Simula ni Michael, ang kanyang boses ay biglang namamaos. Isang mabangis na galit kay Catherine ang kumulo sa loob niya, ngunit ang lahat ng iyon ay nawala nang makita niya ang itsura ng bata. Bago pa man siya makakilos, bago pa man niya masabi na kasinungalingan ang lahat ng iyon, ginawa ni Mia ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Tumakbo ito, ngunit hindi papasok sa classroom, hindi papunta sa kanya. Tumalikod ito at tumakbo pabalik sa pasilyo, palayo sa mga mapanghusgang, tingin palayo sa classroom, palayo sa kanya. Tumakbo ito na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito, pabalik sa direksyon ng tarangkahan, kung saan alam niyang mas ligtas ang pamilyar na sakit ng kalsada kaysa sa bagong sakit ng kahihiyan. Natigilan si Michael sa isang segundo. Ang kanyang isip ay hindi makaproeso sa biglaang pangyayari. Pagkatapos, isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa malinis at perpektong pasilyo ng Northwood Preparatory Academy. Walang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanilang pagkagulat sa ngiting tagumpay sa mukha ni Catherine. Tumakbo siya. Hinabol niya ang munting figura na mabilis na nawawala sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot na baka sa pagkakataong ito, hindi na niya ito maabutan. Ang mundo ay naging malabo para kay Michael. Ang mga pasilyo ng Northwood, ang mga matang nakatingin, ang mga bulungan, lahat ng ito ay naging ingay na lamang sa likod ng kanyang nag-iisang layunin, hanapin si Mia. Tumakbo siya palabas ng gate ng eskwelahan,
Hindi pinansin ng mga gwardya na nagtatakang tumawag sa kanya. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot. Ang takot na baka sa isang iglap, ang munting liwanag na pumasok sa kanyang madilim na buhay ay bigla na lang naglaho. MIA. Sigaw niya muli, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon habang tumatakbo siya sa bangketa ng Bonifacio Global City. Ang mga tao sa kalsada ay napapalingon. Isang lalaking nakasuit tumatakbo at sumisigaw na parang baliw. Ngunit wala siyang pakialam. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang oras. Saan pupunta ang isang batang takot at nasaktan? Sa gitna ng kanyang panik, naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Mia noong unang gabi. Nagsisimba po kami ni nanay dati. Sabi niya, bahay daw po yun ni Lord. Doon daw po walang masama. May isang simbahan malapit sa eskwelahan, ang Sanctuario de San Antonio. Mabilis na nagbago ng direksyon si Michael. Tumakbo siya patungo sa simbahan, ang kanyang mga baga ay humihapdi na sa paghahabol ng hininga. Pagdating niya sa malaking pintuan na gawa sa kahoy, itinulak niya ito ng buong lakas. Ang ingay ng syudad ay biglang napalitan ng sagradong katahimikan. Ang amoy ng insenso at kandila ang sumalubong sa kanya. Ang loob ng simbahan ay madilim maliban sa liwanag na tumatagos sa mga stained glass windows. At doon sa pinakadulong hilera ng mga upuan, nakita niya ang isang maliit na figura. Nakaupo si Mia, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Dahan-dahang lumakad si Michael palapit. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila ayaw niyang basagin ang kapayapaan ng lugar. Nang makalapit siya, narinig niya ang mahihinang hikbi ng bata. Mia, bulong niya. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang sakit na nakapinta sa kanyang muka ay napakalalim para sa isang musmos. Sorry po. Ang unang sinabi ni Mia, ang kanyang boses ay garalgal. Sorry po kung tumakbo ako. Umupo si Michael sa tabi niya, hindi alintana ang mamahaling suit na nalulukot. Bakit ka nag-sorry? Wala kang ginawang masama. Tama po siya. Hikbi ni Mia, nakatingin sa kanyang mga kamay. Yung babae kanina. Tama po siya. Hindi po ako bagay dito. Nagpapanggap lang po ako. Isa lang po akong batang kalye na napulot nyo. Nakakahiya po ako sa inyo. Naramdaman ni Michael ang pagkadurog ng kanyang puso. Hinawakan niya ang baba ni Mia at iniharap ito sa kanya. Makinig ka sa akin, Mia. Seryoso niyang sabi. Tumingin ka sa paligid. Malaki ang simbahang ito, di ba maganda? Mayaman tingnan. Tumango si Mia. Pero alam mo ba kung bakit ako pumupunta dito minsan? Tanong ni Michael. Dahil dito, lahat tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo may sugat. Lahat tayo may nawala. Huminga ng malalim si Michael. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong buksan ang sarili niyang sugat para paghilumin ang sugat ng iba. Yung babaeng nang away sa'yo, tama siya sa isang bagay. May nawala sa akin. Ang asawa ko. Ang anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Tumigil siya sa pag-iyak. Namimiss ko sila araw-araw. Pagpapatuloy ni Michael, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng 5 taon, pakiramdam ko patay na rin ako. Mayaman ako, oo. Pero sa loob, itinuro niya ang kanyang dibdib. Wala. Walang laman. Basura. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Mia. Pero nung dumating ka, nung tinawag mo akong tatay, may nabuhay ulit dito. Hindi awa ang nararamdaman ko sa iyo, Mia, kundi pasasalamat kasi tinulungan mo akong huminga ulit. Tumulo ang luha mula sa mata ni Michael. Kaya wag mong sasabihing hindi ka bagay sa mundo ko. Kasi ikaw na ang mundo ko ngayon. Tayong dalawa. Pareho tayong may kulang. Pero kung magkasama tayo, baka mabuo ulit tayo. Hindi na nakapagsalita si Mia. Sa halip yumakap siya ng mahigpit kay Michael, isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib nito. Niyakap siya ni Michael pabalik, isang yakap
na nagsasabing hindi na siya bibitaw kailanman. Sa tahimik na sulok ng simbahang iyon, isang tunay na pamilya ang nabuo. Ngunit ang araw ay hindi nagtatapos sa kapayapaan. Kailangan itong magtapos sa katarungan. Gabi na, ang Sapphire Charity Gala ay ginaganap sa pinakamarangyang ballroom ng Shangri-La. Ito ang kaganapan ng taon kung saan ang mga elitista ng Maynila ay nagtitipon para magkunwaring nagmamalasakit sa mahihirap habang umiinom ng champagne na mas mahal pa sa bahay ng isang karaniwang pamilya. Si Catherine ang reyna ng gabing iyon. Nakasuot siya ng isang puting-puting designer gown na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Hawak niya ang isang baso ng white wine habang nagkukwento sa isang grupo ng mga matatronang babae. At alam niyo ba? Sabi niya nang malakas tumatawa, nakita ko si Michael kanina sa school. Dala-dala yung batang pulubi. Kawawa naman. Siguro midlife crisis. Pinulot lang sa kalsada, tapos ngayon pinapasok sa Northwood. It's absurd. Parang naglalagay ng dumi sa ginto. Nagtawanan ang mga kausap niya. Talaga, how scandalous. Dapat talagang mag-ingat ang school. Patuloy ni Catherine feel ang atensyon. Malay natin kung may sakit yung batang yon o magnanakaw. Biglang namatay ang tawanan. Ang mga mata ng mga kausap niya ay lumipat sa likuran ni Catherine ng lalaki sa gulat. Naramdaman ni Catherine ang biglaang pagbabago ng hangin. Lumingon siya. Nakatayo sa likuran niya si Michael. Nakatuksido siya, mukhang makapangyarihan at mapanganib. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dilim ng bagyo. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang malaking baso na puno ng red wine, Cabernet Sauvignon, madilim at mapula tulad ng dugo. Michael, nauutal na, sabi ni Catherine, ang kanyang ngiti ay nagyelo. Nandito ka pala. Pinag-uusapan lang namin ang... Hindi siya pinatapos ni Michael. Wala nang salita. Wala nang babala. Sa isang kalmado ngunit madiing galaw itinaas ni Michael ang baso at ibinuhos ang laman nito. Lahat ng ito direkta sa dibdib ni Catherine. Splash! Ang madilim na pulang alak ay tumama sa puting-puting gown. Kumalat ito agad gumuhit ng mga pulang linya pababa. Sinira ang mamahaling tela sa isang iglap. Tila siya sinaksak sa dibdib at ang dugo ay umaagos sa kanyang damit. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong ballroom. Ang musika ay tumigil. Ang lahat ay napatitig. Si Catherine ay napatili sa gulat at lamig. Tiningnan niya ang kanyang damit na ngayon ay sira na. You my dress. Alam mo ba kung magkano? Humakbang palapit si Michael. Pumasok sa personal space ni Catherine hanggang sa mapaatras ito sa takot. Wala akong pakialam sa damit mo. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay mababa, ngunit naririnig ng lahat ng nasa paligid. Ito ang boses ng isang amang handang pumatay. Hinusgahan mo ang anak ko. Pinahiya mo siya. Pinaluha mo siya. Tinitigan niya si Catherine sa mata. Ito ang huling babala ko, Catherine. Sa susunod na lumapit ka o kahit banggitin mo ang pangalan ng anak ko, hindi lang alak ang ibubuhos ko sa'yo. Isasama kita sa pagbagsak ko. Naiintindihan mo? Nanginig si Catherine. Nakita niya sa mga mata ni Michael na hindi ito nagbibiro. Tumalikod si Michael at naglakad palabas inilapag ang basong walang laman sa isang tray ng waiter na nadaanan niya. Iniwan niya ang ballroom na tahimik si Catherine na basang-basa at napahiya sa harap ng lipunang pinapahalagahan niya ng labis. Paglabas niya ng hotel, pumasok si Michael sa kanyang sasakyan. Ang adrenaline ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng pag-aalala. Gusto na niyang umuwi. Gusto niyang siguraduhin na okay si Mia. Kinuha niya ang kanyang telepono para i-check ang CCTV ng bahay. Ngunit may isang bagong message notification galing sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isang larawan. Nanlamig ang buong katawan ni Michael. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay parang bula na naglaho. Ang larawan ay kuha mula sa malayo sa labas ng gate ng Northwood Preparatory Academy. Kitang-kita sa litrato si Mia noong tumatakbo ito palabas kanina. Ngunit hindi si Mia ang nakapukaw ng takot sa kanya.
kundi ang kamay na nakahawak sa rehas ng gate sa foreground ng litrato. Isang kamay na may maruming kuko at pamilyar na tattoo ng alakdan. At sa ilalim ng litrato, isang maikling text. Ang bilis tumakbo ng anak natin. Pero huwag kang mag-alala, mahuhuli ko rin siya. Napahigpit ang hawak ni Michael sa telepono. Si Victor, nandoon siya. Pinapanood niya ang lahat. Ang laban kay Catherine ay laro lang. Ang tunay na demonyo ay nasa labas pa at papalapit na siya ng papalapit. Ang penthouse ni Michael sa Rockwell ay hindi na isang simpleng tirahan. Sa loob lamang ng 24 oras ito ay naging isang kuta. Sa lobby may 2 nakatalagang security personnel na binabayaran ni Michael ng doble para harangin ang sinumang kahina-hinala. Sa labas ng pinto ng penthouse may nakatayong bodyguard na galing sa Jaguar Security Armado at laging alerto. Ang mga bintana ay laging nakasarado, ang mga kortina ay laging nakahawi. Tatay, bakit hindi po ako pumasok sa school? Tanong ni Mia habang nakadungaw sa siwang ng kortina. Tinitingnan ng mundong biglang ipinagbawal sa kanya. Lumapit si Michael at marahang inilayo ang bata sa bintana. Ang puso niya ay kumikirot sa tuwing nakikita niya ang pagkalito sa mukha nito. Magbabakasyon muna tayo, Mia. Pagsisinungaling niya bagaman, alam niyang hindi ito kapani-paniwala. May inaayos lang ako para maging safe tayo. Dahil po ba kay Tito Victor? Diretsahang tanong ng bata. Natigilan si Michael. Masyadong matalino si Mia para sa edad niya. Ang buhay sa kalsada ay nagturo sa kanya na magbasa ng mga panganib na hindi nakikita ng ibang bata. Lumuhod si Michael at hinawakan ang magkabilang balikat ni Mia. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na makalapit siya sa'yo. Pangako yan. Ngunit alam ni Michael na ang mga pangako ay hindi sapat. Kailangan niya ng sandata. Kinahapunan nagpa siya si Michael na gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa tanang buhay niya. Kasama ang kanyang abogado na si Attorney Paul at 2 bodyguard, pumunta sila sa lugar na pinanggalingan ni Mia. Sa isang masikip at mapanganib na eskinita sa Tondo. Pagbaba pa lang ni Michael sa kanyang SUV, sinalubong na siya ng amoy ng nabubulok na basura, imbornal at usok ng tambutso. Ang paligid ay siksikan mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, mga batang nagtatakbuhan na walang sapin sa paa at mga matang nakatingin sa kanya nang may halong inggit at hinala. Ito ang impyernong kinalakihan ni Mia. Sir, hindi po safe dito. Bulong ng head security niya. Kailangan natin ng ebidensya. Matigas na sagot ni Michael. Kailangan nating makahanap ng magpapatunay na demonyo si Victor. Naglakad sila sa putikan, nagtanong-tanong, at sa wakas itinuro sila ng isang tindera sa isang maliit na bahay na medyo maayos kumpara sa iba. Doon nila nakausap si Aling Susan, ang dating kapitbahay ni Mia at ng nanay nito. Nang ipakita ni Michael ang litrato ni Victor, dumura si Aling Susan sa lupa. Ang hayop na yan, galit na sabi ng matanda habang naglalaba. Wala nang ginawa yan kundi sakta ng nanay ni Mia nung buhay pa. Nagnanakaw ng gamit para ibenta pambili ng shabu at alak. Nakita niyo po ba siyang sinasaktan si Mia? Tanong ni Attorney Paul, inilalabas ang kanyang recorder. Araw-araw, sagot ni Aling Susan at nanlamig ang dugo ni Michael. Naririnig namin ang sigaw ng bata. Minsan pinalayas niya ang mag-ina sa gitna ng bagyo dahil hindi siya nabigyan ng pera. Nung namatay ang nanay ni Mia, narinig kong kausap niya yung mga sindikato. Ibebenta daw niya ang bata. Kinuha ni Michael ang kamay ni Aling Susan. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa galit at awa. Aling Susan, kailangan ko po kayo. Kailangan ko ang testimonya niyo. Poprotektahan ko kayo. Ililipat ko kayo ng bahay. Bibigyan ko kayo ng trabaho. Basta tulungan niyo lang akong iligtas si Mia. Tinitigan siya ng matanda. Nakita nito ang sinseridad sa mata ng bilyonaryo. Dahan-dahan tumango ito. Mabait na bata si Mia, sir. Hindi niya deserve ang ganitong buhay. Sige, sasama ako. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Michael, mabigat ang kanyang pakiramdam.
Ang amoy ng tondo ay tila nakadikit pa rin sa kanyang damit. Ang mga kwento ni Aling Susan ay nagpaulit-ulit sa kanyang utak na parang sirang plaka. Umupo siya sa sofa, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Tama ba to, tanong niya sa sarili? Ligtas ba siya sa akin? Baka mas lalo ko lang siyang inilalagay sa panganib. Si Victor ay desperado. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga baliw na bagay. Tiningnan niya ang mamahaling penthouse. Sa kabila ng yaman, pakiramdam niya ay kulang pa rin siya sa lakas. Paano kung mabigo siya? Paano kung makuha ni Victor si Mia? Hindi niya kakayanin na mawalan ulit. Hindi na. Tatay. Napalingon siya. Nakatayo si Mia sa may pinto ng kanyang kwarto. Nakasuot ito ng paborito nitong pajama. May hawak itong isang bond paper. Mabilis na pinunasan ni Michael ang kanyang mukha at ipinatong ang baso. Bakit gising ka pa, baby? Masama ang panaginip. Umiling si Mia. Dahan-dahan itong lumapit at iniabot ang papel kay Michael. Para po sa inyo. Kasi po, mukhang malungkot kayo kanina. Kinuha ni Michael ang papel. Ito ay isang drawing, gamit ang crayons. Sa drawing may 2 stick figures. Ang isa ay maliit na batang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng pink na damit. Ang isa ay isang napakatangkad na lalaki na may suot na asul na kapa, parang si Superman. Magkahawak sila ng kamay. Sa itaas nila, may malaking araw na kulay dilaw na nakangiti at isang bahay na may pulang bubong. Ngunit ang dumurog ng tuluyan sa puso ni Michael ay ang nakasulat sa ilalim ng drawing gamit ang baluktot na handwriting ng isang bata, My Hero. Natigilan si Michael. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Tinitigan niya ang asul na kapa sa drawing. Sa mata ni Mia, hindi siya isang negosyanteng pagod-takot at puno ng pagdududa. Hindi siya isang taong may madilim na nakaraan. Sa mata ni Mia, isa siyang superhero. Ako ba ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay garalgal habang tinuturo ang figure na may kapa. Tumango si Mia ng seryoso. Opo, kasi po, niligtas niyo ako. Tapos po ang tapang-tapang niyo. Wala po kayong takot kay Tito Victor. Kung alam lang sana ng bata kung gaano katakot si Michael sa mga sandaling iyon. Ngunit sa pagtingin sa drawing naramdaman ni Michael na unti-unting nawawala ang takot at napapalitan ito ng isang bagay na mas matibay. Pakal po. Niyakap niya ng mahigpit si Mia. Salamat anak, salamat. Huwag po kayong malungkot, tatay. Bulong ni Mia. Basta magkasama tayo, okay lang po ako. Nang gabing iyon, pinatulog ni Michael si Mia nang may panatag na loob. Ang drawing ay idinikit niya sa kanyang bedside table, katabi ng litrato ng kanyang yumaong asawa. Ito ang kanyang magiging paalala kung bakit siya lumalaban. Bumalik siya sa sala, handa nang magpahinga nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Paul, 11:00 na ng gabi. Ang ganitong tawag ay hindi kailanman magandang balita. Paul, sagot ni Michael. Anong meron? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo bago nagsalita ang abogado. Ang boses nito ay mababa at seryoso. Michael, kailangan mong maghanda. Bakit, may nangyari ba kay Aling Susan? Nilusob ba sila? Hindi sagot ni Paul. Mas malala. Natanggap ko lang ang notice mula sa piskalya. Si Victor, hindi lang siya nanggugulo. Gumawa siya ng legal na hakbang. Kumunot ang noo ni Michael. Wala siyang pera para sa abogado. Iyon na nga ang problema. Paliwanag ni Paul. May tumutulong sa kanya. Isang NGO na kunwari ay para sa karapatang pambata. Pero alam natin sa sirkulo na ginagamit ito ng mga kalaban sa politika at negosyo para manira. May nagpopondo kay Victor Michael at kakahain lang nila ng kaso. Huminto si Paul para huminga. Nagsampa siya ng petition for habeas corpus at custody. Inaakusahan kanya ng kidnapping at illegal detention. Sinasabi niya sa korte na sa pilitan mong kinuha ang bata at itinatago mo ito laban sa kalooban niya. Nanlamig si Michael.
Kidnapping. Isang kasong walang piyansa kung mapatunayan. Ito ay hindi lang tungkol sa pagbawi kay Mia. Ito ay tungkol sa pagsira sa kanya, sa kanyang pangalan, sa kanyang negosyo, sa kanyang buhay. Kailan ang hearing? Tanong ni Michael, ang kanyang boses ay naging yelo. Sa makalawa, Family Court, Branch 12. Ibinaba ni Michael ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng penthouse. Sa ibaba ang Maynila ay kumikinang walang kamalay-malay sa digmaang parating. Akala ni Victor at ng mga taong nasa likod niya ay matatakot siya. Akala nila ay aatras siya para protektahan ang kanyang reputasyon. Nagkakamali sila. Tiningnan niya ang refleksyon ng pinto ng kwarto ni Mia sa salamin ng bintana. Gusto niyo ng gera, bulong ni Michael sa kadiliman. Ibibigay ko sa inyo ang gera. Ang Family Court Branch 12 sa Quezon City Hall of Justice ay tila isang malaking freezer. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa kawalan ng emosyon ng silid. Ang mga pader ay kulay cream na nabahiran na ng panahon, ang mga bangko ay gawa sa matigas na kahoy, at ang hangin ay amoy lumang papel at takot. Nakaupo si Michael sa tabi ni Attorney Paul. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay magkakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Suot niya ang kanyang pinakamahusay na suit, ngunit sa ilalim nito, pakiramdam niya ay isa siyang sundalong walang sandata. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Victor. Para sa sino mang hindi nakakakilala sa kanya, si Victor ay mukhang isang kaawa-awang ama. Ang kanyang buhok ay maayos na gupit. Nakasuot siya ng isang murang barong Tagalog na halatang hiniram lang. Wala na ang amoy ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at paminsan-minsan ay nagpupuna siya ng pekeng luha gamit ang isang panyo. Sa tabi niya ay ang abogado ng NGO na nagpopondo sa kanya, isang lalaking mukhang matalino at mapanganib. All rise, anunsyo ng clerk of court. Pumasok si Judge Cecilia Meneses, isang striktong babae na nasa 50 anyos, kilala sa pagiging mabusisi at hindi nadadala sa drama. Umupo siya at tiningnan ang dalawang panig sa ibabaw ng kanyang salamin. Simulan na natin, sabi ng hukom. In the matter of the custody of minor Mia Sandoval, ang unang tumestigo ay si Victor. Ang kanyang performance ay karapat-dapat sa isang award. Mahal na mahal ko po si Mia, Your Honor. Sabi ni Victor, ang boses ay nanginginig. Siya na lang po ang alaala ng namayapa kong asawa. Tapos, bigla na lang pong dumating ang lalaking yan. Itinuro niya si Michael ng may nanginginig na daliri. At kinuha ang anak ko. Dahil lang po mayaman siya, akala niya mabibili niya ang lahat, pati tao. Naramdaman ni Michael ang pag-init ng kanyang tenga. Gusto niyang tumayo at sumigaw, sabihin sa buong mundo na sinungaling ang lalaking ito. Ngunit pinigilan siya ng hawak ni Attorney Paul sa kanyang braso. Kuminahon ka, Michael, bulong ng abogado. Kapag nagwala ka, talo tayo. Pagkatapos ni Victor, tinawag ng kabilang panig ang kanilang character witness. At nang bumukas ang pinto, halos tumigil ang mundo ni Michael. Si Catherine. Pumasok siya ng may taas na suot, ang isang konserbatibong itim na bestida na nagpapamuka sa kanyang kagalang-galang. Umupo siya sa witness stand at nanumpa. Miss Catherine, kilala niyo po ba ang respondent na si Mr. Michael De Villa? Tanong ng abogado ni Victor. Opo. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lason. Naging kasintahan ko siya noon at magkaibigan pa rin ang pamilya namin. Ano po ang masasabi niyo sa mental state ni Mr. De Villa? Huminga ng malalim si Catherine at tumingin kay Michael ng may pekeng awa. To be honest, Your Honor, nag-aalala ako sa kanya. Mula nang mamatay ang asawa at anak niya 5 taon na ang nakararaan. Hindi na siya naging normal. He's unstable, obsessive. Sa tingin ko po, ginagamit niya lang ang batang ito, si Mia, para punan ang ilusyon niya ng isang pamilya. Hindi po ito healthy at nakita ko po mismo kung paano siya nagwala sa isang public event kamakailan lang. Ang mga salita ay tumama ng sapul. Nakita ni Michael na nagsusulat ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kredibilidad ni Michael ay unti-unting ginigiba. Pinalalabas siyang baliw.
Isang mayaman na nawala sa sarili dahil sa lungkot at nangidnap ng bata. Nang matapos ang panig ni Victor, pakiramdam ni Michael ay nalulunod siya. Si Attorney Paul ay mukhang nababahala. Michael, masama ito. Bulong ni Paul. Malakas ang testimonya ni Catherine. Kailangan natin ng isang himala. Your Honor, sabi ni Attorney Paul tumatayo nang mabigat ang loob. We would like to call our witness. Bago pa man siya makapagsalita, kung sino ang tatawagin na dapat ay si Aling Susan, biglang bumukas ng malakas ang malalaking pinto ng courtroom. Ang lahat ay napalingon. Isang matandang babae ang nakatayo sa may pinto. Nakasuot siya ng isang eleganteng gray na suit, hawak ang isang mamahaling bag at isang makapal na brown envelope. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid-puno ng awtoridad at kapangyarihan, si Doña Gloria de Villa. Nanlaki ang mga mata ni Michael. Ang huling pag-uusap nila ay noong pinalayas niya ito. Noong tinapon niya ang pera sa mukha nito. Anong ginagawa niya rito? Nandito ba siya para diinan siya lalo? Para sumang-ayon kay Catherine na baliw ang anak niya. Sino kayo? Tanong ni Judge Meneses, bahagyang naiirita sa interruption. Naglakad palapit si Doña Gloria. Ang tunog ng kanyang takong ay tila mga putok ng baril sa katahimikan. Ako po si Gloria de Villa. Sagot niya ng malinaw at matatag. Ina ng respondent na si Michael de Villa at nandito po ako para tumestigo. Nagkatinginan si Victor at ang abogado niya. Nakangiti si Catherine sa gallery, iniisip na ito na ang katapusan ni Michael. Siguradong kakampihan ng ina ang tamang desisyon ng lipunan. Wala po kayo sa listahan ng witness Mrs. de Villa, sabi ng hukom. Alam ko po, Your Honor, sagot ni Doña Gloria. Tumingin siya kay Michael. Sa unang pagkakataon, walang galit sa kanyang mga mata. Mayroon lamang pagsisisi, pero may hawak po akong ebidensya na hindi pwedeng palampasin ng korteng ito kung hahayaan niyo ako. Tumango ang hukom. Proceed! Umupo si Doña Gloria sa witness stand. Tinitigan niya si Victor at ang tingin niya ay sapat na para mapayuko ang lalaki. Mrs. de Villa, simula ni Attorney Paul, na mabilis na nakabawi sa gulat. Ano ang masasabi niyo sa kakayahan ng inyong anak na maging ama? Huminga ng malalim si Doña Gloria. Ang buong silid ay nagpigil ng hininga. Noong una, simula niya, akala ko ay nababaliw na ang anak ko. Akala ko dinudungisan niya ang pangalan ng pamilya namin sa pamamagitan ng pagkuha sa batang yan. Napapikit si Michael. Heto na. Pero patuloy ni Doña Gloria at naging basag ang kanyang boses. Nagkamali ako. Napamulat si Michael. Nabura ang ngiti ni Catherine. Nagkamali ako ulit ni Doña Gloria at ngayon ay tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Dahil nakita ko kung paano nagbago ang anak ko. Mula sa pagiging isang bangkay na humihinga, naging tao ulit siya. At iyon ay dahil sa bata, dahil kay Mia. Humarap siya sa hukom at itinaas ang brown envelope. Nung pinalayas ako ng anak ko, Your Honor, nagalit ako. Pero nagtaka rin ako. Bakit niya ipaglalaban ng batang ito ng ganon? Kaya nag-imbestiga ako. Kumuha ako ng pribadong investigador para alamin kung sino talaga ang lalaking ito. Itinuro niya si Victor. Binuksan niya ang envelope at inilabas ang mga dokumento. Ito po ang medical records ng yumaong asawa ni Mr. Sandoval. Paulit-ulit na bali sa buto pasa at trauma. Ebidensya ng domestic abuse. Ito naman po ang police blotter sa barangay nila. Mahigit 10 reklamo ng pag-iingay at pagbebenta ng droga. Namutla si Victor. Ang abogado niya ay nataranta. Objection? Sigaw ng abogado ni Victor. Hearsay. Documented evidence ito, counsel. Madiing sagot ng hukom. Ituloy niyo, Mrs. de Villa. At ito, inilabas ni Doña Gloria ang huling papel, isang litrato. Ito ay kuha ng CCTV sa isang lugar kung saan nagkikita ang mga sindikato. Kitang-kita dito si Victor Sandoval nakikipag-usap sa isang kilalang bugaw 3 araw bago tumakas si Mia. Nagkagulo sa courtroom. Ang mga tao ay nagbulungan. Ibebenta niya ang bata. Mariing sabi ni Doña Gloria, ang boses ay nanginginig sa galit. Ang lalaking yan
ay hindi ama. Siya ay isang halimaw. Biglang tumayo si Victor, ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Sumugod siya patungo sa witness stand. Matapobreng matanda, papatayin kita. Agad na kumilos ang mga police officer sa loob ng korte. Dinamba nila si Victor bago pa ito makalapit kay Doña Gloria. Nagpupumiglas ito, nagmumura, at lumalabas ang tunay na kulay, ang marahas na hayop na kinatatakutan ni Mia. Order, order in the court. Sigaw ng hukom, pinupukpok ng malakas ang kanyang maso. Nang mailabas na ng mga pulis si Victor na patuloy pa ring nagsisisigaw ng mga banta, bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit iba na ito. Hindi na ito malamig. Tumingin si Doña Gloria kay Michael. Sa gitna ng magulong courtroom, nagtama ang kanilang mga mata. Patawarin mo ako, anak. Bulong ni Doña Gloria, sapat lang para mabasa ni Michael sa kanyang mga labi. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Tumulo ang luha ni Michael. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paghilom ng isang sugat na hindi niya alam na naroon pala ang sugat ng pagkawala ng suporta ng isang ina. Isinumite ko na ang lahat ng ebidensya. Pagtatapos ni Doña Gloria, Your Honor, bilang isang ina at lola, nakikiusap ako. Huwag niyong ibalik ang bata sa impyerno. Hayaan niyo siyang manatili sa kaisa-isang tao na handang ibuwis ang lahat para sa kanya. Ang aking anak. Pinunasan ng hukom ang kanyang salamin. Tiningnan niya ang mga ebidensya, tiningnan si Michael, at tiningnan ang walang laman na upuan kung saan naroon kanina ang nagwawalang si Victor. Ang desisyon ay malinaw, ngunit ang formalidad ay kailangan pa ring gawin. Ang korte ay magpapahinga ng 10 minuto para sa deliberasyon, anunsyo ng hukom. Nang tumayo ang hukom, agad na lumapit si Michael sa kanyang ina. Walang salita, niyakap niya ito nang mahigpit. Naramdaman niya ang paghina ng katawan ng matanda, ang pagbigay nito sa emosyon. Salamat, ma, bulong ni Michael. Salamat. Siya na lang ang meron tayo, Michael. Hikbi ni Doña Gloria. Siya na lang ang pag-asa ng pamilyang ito. Sa kabilang banda, nakita ni Michael si Catherine na mabilis na naglalakad, palabas na kayuko-talunan at hiyang-hiya. Ang kanyang testimonya ay walang naging saysay laban sa katotohanan ng isang inang nagbago ang puso. Makalipas ang 10 minuto, bumalik ang hukom. Ang tunog ng maso ay umalingaw-ngaw sa huling pagkakataon. Tungkol sa kasong ito, simula ni Judge Meneses, ang kanyang boses ay pinal. Dahil sa bigat ng ebidensyang ipinakita at sa marahas na pag-uugali na ipinamalas ng petitioner na si Victor Sandoval sa loob mismo ng korteng ito, huminto siya sandali at tumingin kay Mangal. Ipinagkakait ng korte ang petisyon ni Mr. Sandoval at ipinagkakaloob ang pansamantalang full custody ng menor de edad na si Mia Sandoval kay Mr. Michael de Villa habang hinihintay ang finalization ng adoption papers. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Michael. Higit pa rito, dagdag ng hukom, nag-i-issue ako ng permanent restraining order laban kay Victor Sandoval at inire-rekomenda ko sa piskalya na sampahan siya ng kasong attempted child trafficking at child abuse batay sa mga ebidensyang naisumite ngayon. Case closed. Ang tunog ng maso ay tunog ng kalayaan. Napaupo si Michael nanghihina sa sobrang saya. Tapos na. Panalo sila. Si Mia ay ligtas na. Lumapit si Attorney Paul at tinapik siya sa likod. Congratulations, Michael. You did it. Hindi. Sagot ni Michael, nakatingin sa kanyang ina na nakangiti na ngayon habang pinupunasan ng luha. We did it. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ay wala sa loob ng korte. Nasa labas ito naghihintay sa kotse, kasama ni Manang Tessie. Mabilis na lumabas si Michael. Binuksan niya ang pinto ng SUV. Nandoon si Mia, yakap ang kanyang backpack. Ang mga mata ay puno ng kaba. Tatay, tanong niya, kukunin na po ba nila ako? Ngumiti si Michael, isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting wala ng bahid ng takot o lungkot. Hindi, anak.
sabi niya at niyakap ang bata. Hindi na nila tayo magagalaw. Tayo na. Umuwi na tayo. Habang umiiyak si Mia, sa tuwa sa kanyang balikat, alam ni Michael na ito na ang simula ng tunay nilang buhay. Wala nang takot, wala nang pagtatago. Pamilya na sila, permanente. At walang sino man kahit ang batas, kahit ang lipunan, kahit ang dugo, ang makakasira doon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang penthouse sa Rockwell na dati tila isang malamig na museo ng tagumpay at kalungkutan ay hindi na makilala. Ang mga mamahaling vase na dating nakapatong sa mga mesa ay napalitan ng mga frame pictures ni Mia, mga litrato ng kanilang unang trip sa zoo, ng kanilang pagbe-bake na nauwi sa messy kitchen at ng kanilang mga simpleng sandali sa parke. Ang puting marmol na sahig ay may nakakalat na ngayong mga makukulay na beanbag at mga laruan. Ang katahimikan na dating bumibingi sa bawat sulok ay napalitan ng tunog ng piano, hindi mula sa isang recording kundi mula sa hindi pa perpekto, ngunit masigasig na pagtugtog ni Mia ng Twinkle Twinkle Little Star. Sabado ng umaga noon at abala ang buong bahay. Si Manang Tessie ay nagmamadali sa kusina, nagluluto ng kanyang sikat na Pinoy-style spaghetti. May mga dekorador na nagkakabit ng mga lobo sa siling ng sala. Kulay asul at puti ang tema, gaya ng hiling ni Mia. Ngayon, ang ika-8 kaarawan ni Mia. At ito rin ang araw ng kanyang welcome home party. Nasa kwarto si Michael, inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Wala na ang malalalim na itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang kunot ng noo na dulot ng walang katapusang stress. Ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay mukhang mas bata, mas magaan at higit sa lahat masaya. Tatay. Napalingon si Michael. Nakatayo sa may pinto si Mia. Suot niya ang isang magandang asul na bestida na may maliliit na palamuting kristal, parang isang prinsesa. Ang kanyang buhok ay naka-curl at may suot siyang isang kumikinang na headband. Wow! Sabi ni Michael lumuhod at ibinuka ang kanyang mga kamay. Napakaganda naman ang prinsesa ko. Tumakbo si Mia at yumakap sa kanya. Salamat po tatay. Ito na po ang pinakamagandang birthday ko. Kahit hindi pa nagsisimula. Wala pa yon, ang ngiti ni Michael. Marami pang surprises. Biglang tumunog ang doorbell. Ako na po. Sigaw ni Mia, tumatakbo palabas ng kwarto. Sumunod si Michael, medyo kinakabahan. Alam niyang ito na ang bisitang hinihintay nila. Pagbukas ni Mia ng malaking pinto, natigilan siya. Nakatayo sa labas si Doña Gloria. Iba na ang itsura ng matanda ngayon. Wala na ang matigas na ekspresyon. Wala na ang mapanghusgang tingin. May dala siyang isang malaking kahon na nakabalot sa gintong papel. Napahawak si Mia sa laylayan ng kanyang bestida, medyo umaatras. Naalala pa rin niya ang sakit ng mga salitang binitawan nito noon at ang mga perang inihagis sa kanya. Lumapit si Michael at humawak sa balikat ni Mia, nagbibigay ng lakas ng loob. Okay lang yan anak. Dahan-dahang lumuhod si Doña Gloria. Hindi niya inalintana ang kanyang mamahaling palda na sumayad sa sahig. Gusto niyang maging kapantay ang bata. Tumingin siya sa mga mata ni Mia at sa pagkakataong ito, puno ito ng sinseridad at pagsisisi. Happy birthday, Mia! Malamig na sabi ni Doña Gloria. Salamat po, mahinang sagot ni Mia. Mia, simula ng matanda nanginginig ang boses. Alam kong nasaktan kita noon. Alam kong naging masama ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Pero gusto kong malaman mo na nagkamali ako. At nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ng anak ko. Inilahad niya ang regalo. Para sa'yo ito. Nag-alinlangan si Mia, sandali tumingin kay Michael. At nang tumango ito, tinanggap niya ang regalo. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob ay isang lumang music box na gawa sa kahoy at ginto. Napakaganda nito. Kay Michael yan noong bata pa siya. Paliwanag ni Doña Gloria habang tumutulo ang luha sa kanyang mata. At bago yan sa akin yan. At bago sa akin sa lola ko. Ibinibigay ko ito sa mga babaeng espesyal sa pamilya De Villa. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Pamilya po.
Ngumiti si Doña Gloria at hinawakan ang pisngi ng bata. Oo, iha. Pamilya. Apo. Sa salitang apo, gumuho ang huling pader sa pagitan nila. Walang pasubali ni yakap ni Mia ang matanda. Naramdaman ni Michael ang pagkirot ng kanyang puso sa tuwa habang pinapanood ang kanyang ina na yakapin ang kanyang anak nang mahigpit na tila binabawi ang lahat ng panahon na nasayang sa galit. Salamat po, Lola, bulong ni Mia. Dumating ang mga bisita. Hindi ito tulad ng mga party na dinadaluhan ni Michael noon na puno ng mga business partners at plastic na ngitian. Ang mga bisita ngayon ay mga taong tunay na nagmamalasakit. Nandoon si Attorney Paul na ngayon ay ninong na ni Mia. Nandoon ang pamilya yan ni Manang Tessie. Nandoon pa si Aling Susan na sinundo pa ng driver ni Michael mula sa bago nitong bahay na ipinagkaloob ni Michael bilang pasasalamat. Habang nagkakainaman at nagkakatuwan, naging usap-usapan sa isang sulok ang balita sa telebisyon na nakabukas sa background. Flash report. Ang leader ng sindikato ng child trafficking na si alias Boss Romy, arestado sa isinagawang raid ng NBI, kasamang nahuli ang kanyang mga galamay kabilang ang isang Victor Sandoval na tinuturong middleman sa bentahan ng mga menor de edad. Tumingin si Michael sa screen. Nakita niya ang mukha ni Victor na nakaposas na kayuko, tinatakpan ang mukha mula sa mga kamera. Wala na ang angas, wala na ang banta. Tapos na, ang hustisya ay naibigay na. Pinatay ni Michael ang TV. Hindi na kailangan ni Mia na makita pa yon. Ang nakaraan ay tapos na. Michael, tawag ni Attorney Paul. Oras na para sa cake. Nagtipon-tipon ang lahat sa paligid ng mesa. Isang malaking chocolate cake ang nasa gitna, may 8 kandila na nagniningas. Binuhat ni Michael si Mia para makita nito ang lahat. Bago mo hipan ang kandila, sabi ni Michael, may gusto lang akong sabihin. Tumahimik ang lahat. Tumingin si Michael sa mga taong nasa paligid niya. Dati akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng bank account o sa taas ng building na pagmamay-ari mo. Simula niya. Pero nung nawala si Angelica, nalaman ko na ang lahat ng yon ay walang kwenta kung wala kang pag-aalayan. Tumingin siya kay Mia na nakangiti sa kanya ng buong tamis. Nung gabing pumasok ka sa restaurant na, yon Mia, gutom ka. Pero hindi mo alam ako ring gutom. Gutom sa pagmamahal. Gutom sa pag-asa. Binusog mo ang puso ko, anak. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa mesa at iniabot kay Mia. Happy birthday, anak. Ito ang regalo ko. Binuksan ito ni Mia. Hindi niya maintindihan ang mga legal na termino pero nabasa niya ang pangalan sa pinakaibaba ng dokumento. Mia Angelica de Villa. Official na. Bulong ni Michael na luluha. Na-approve na ng korte kahapon. Hindi ka na Sandoval. De Villa ka na. At idinagdag ko ang pangalan ng Mommy Angelica mo bilang guide mo. Legal na tayong mag-ama sa papel at sa puso. Napatili si Mia sa tuwa at niyakap si Michael sa leeg ng mahigpit na mahigpit. Tatay-tatay ko. Nagpalakpakan ng lahat habang pinupunasan ang kanilang mga luha. Si Doña Gloria ay nakangiti habang hawak ang kamay ni Aling Susan. Dalawang magkaibang mundo pinagtagpo ng pagmamahal sa iisang bata. Sige, nahipan mo na. Sigaw ng mga bisita. Pumikit si Mia. Sana po lagi kaming masaya ni tatay. Sana po wala ng batang magugutom sa kalsada. At sana po proud sa akin si mama sa heaven. Hinipan niya ang mga kandila. Whoosh! Ang usok ay sumayaw sa hangin, dala ang kanyang mga hiling patungo sa langit. Kinagabihan ng tapos na ang party at tulog na ang lahat, lumabas si Michael sa balcony. Ang view ay pareho pa rin ang kumikinang na skyline ng BGC, pero iba na ang pakiramdam niya habang nakatingin dito. Dati ang mga ilaw na yon ay parang mga matang nakatingin sa kanyang pag-iisa. Ngayon para silang mga bituing nagniningning para sa kanya. Bumukas ang sliding door. Lumabas si Mia, hawak ang kanyang bagong music box. Hindi ka pa tulog? Tanong ni Michael, kinarga ang bata at ipinaupo sa kanyang kandungan habang nakaupo siya sa outdoor sofa. Gusto ko lang po marinig ulit yung music, sabi ni Mia, pinapatugtog ang malambing na himig.
Sumandal si Mia sa dibdib ni Michael. Tatay. Dati po akala ko wala nang nagmamahal sa akin. Akala ko basura lang ako. Hinalikan ni Michael ang tuktok ng ulo nito. Hindi ka basura, Mia. Ikaw ang pinakamahalagang yaman na meron ako. Mas mahalaga pa sa lahat ng building na nakikita mo. Tatay, nung una po tayong nagkita, bakit po ninyo ako pinayagang kumain kasama ninyo? Nag-isip si Michael. Binalikan niya ang gabing iyon. Ang gutom, ang takot, ang tawag na tatay. Kasi nung tinawag mo akong tatay, sagot ni Michael ng malumanay, ipinaalala mo sa akin kung sino talaga ako. Hindi ako businessman, hindi ako biyudo. Ako ay isang tatay na nawalan ng anak. At ikaw ay isang anak na nawalan ng tatay. Pinagtagpo tayo kasi kailangan nating iligtas ang isa't isa. Tumingala si Mia at ngumiti. Ang buwan ay sumisinag sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, nakita ni Michael ang refleksyon ni Angelica sa ngiti ng bata, hindi sa dugo, kundi sa diwa. I love you, tatay. Bulong ni Mia at dahan-dahang pumikit dinadalaw na ng antok sa ligtas na bisig ng kanyang ama. I love you too, anak. Sagot ni Michael. Higit pa sa buhay ko. At sa ilalim ng malawak na langit ng Maynila sa itaas ng ingay ng mundo, natagpuan ng dalawang pusong dating wasak ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang kwento ng kanilang paghilom ay tapos na. Ang kwento ng kanilang pamilya ay nagsisimula pa lang.